Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Philippines, welcome to Channel TV 0077. Lingkod Bayan, ang nag-iisang may pusong mapagkawang-gawa sa mundo ng balitaan, kalusugan, kapayapaan, katiwasian at kagandahan na may kalakip na tugtugan. Lovers, caregivers, wanted sa ating programa. At kasama po natin ang lahat po ng ating mga reporters na nandyan sa ating pong silid ng pambalitaan ng ating programang ito na talaga namang kinasasabikan at hinihintay ng ating mga masugid na tagapakinig. Mga kababayan, ang ating pong puna at suggestion ay ating pong itinataas sa ating napakabuting Panginoon. At marami po tayong dapat nating malaman, no? Sa mga, lalo po sa mga public servant, sa LGU, DILG, na sana mga PNP natin na tayo maglunsad ng pagbibigay daan ng paglilingkod. Hindi puro violation at hindi puro para pahirapan po ang mga sambayanan at mamamayan. Sa maliit po na paglilingkod ay nandyan po ang ating pamalaan. Frontliner natin ang LGU. Frontline natin ang DILG. Pero paano po nila tinitrain ang mga public servant natin? Kung ang mga tao ay nagtatanong sa barangay, sa mga outpost na isang sangay ng pamalaan na may mali dapat ang nanunungkulan. Nagtatanong ang aking mga kababayan na naririnig ko bilang isang frontliner ng media, Lingkod Bayan, harana ni Tito George Carriedo, DCM Kisi 30, at Gila Express ng newspaper publication. Ang masang may pusong makadyaryo, no? Makadiyos, makabansa at makabayan. Siyempre, guardians na rin po yan. Pagtanong po kayo na kung nasaan ang taong ito sa barangay, hindi alam ng mga taong barangay na kahit tanod na kahit chairman ay walang alam sa itatanong mo. Ay ano na, Kapitan Papel. Ay nako, Barangay Kupang. Ay linisin mo dyan ang iyong mga administrator ng inyong maliit na purok leader. At tahasan ko pong sinasabi sa inyo, may kwenta man o wala, ay dapat alamin po ninyo, ha? At lalo-lalo na rin po dito sa Barangay Mayamot, tanungin po ninyo ang sarili ninyo at kayo po ay mag-camouflage at magtanong kung kilala ba nila si Juan de la Cruz sa barangay. Ang sagot sa mga tao pong nagsusumbong sa atin programa, hindi namin alam yan, borders yan wala kaming alam dyan. Ganun po ang ating mga barangay public servant na sadya namang walang nalalaman sa mga pumapasok ng mga alien, mga kriminal, mga adik sa ating mga komunidad ng barangay. Ganun po kainutil yata ang ating mga impormasyon. Dapat po nating bigyan daan kung may mga bagay po tayo dapat na isensus natin yan. Pagmumukha pa lang, amoy pa lang, kilos pa lang, dapat alam yan ng barangay. Monitoring tayo. Baka mga pusakal na po ang pumapasok sa barangay, hindi pa po natin alam. Okay lang po tayo magsigaw-sigaw dyan sa kapatagan, kabundukan ng ating mga barangay, ng ating mga aktibidades po natin, dapat suportahan ng ating pong mga frontliner. Ay sino pa po ang babato ng mga ganitong adikain at mga suggestion sa ating barangay? Wala na. Kung minsan po, siga pa ang mga chairman ng purok leader. Ay kung manalita, akala mo nasa kongreso at nasa chief of justice o nasa besta ng mga hurado. Dapat po ang frontliner, pag po tayo nasa frontline, wala po tayong lakas ng loob na tayo po ay bumato at magsalita ng parang mayroon accelerator ng motor na napakaluwang ng muffler, no? Dapat po lagi po tayong down to earth, hindi po yung puro na lang tayo
Authority. Kalsadang Ibulok, flood control pa rin po ay dumadaan sa langit, sa skyway. Okay lang yun. Kasi legal po ang pagnanakaw daw dito sa Pilipinas. Kaya pag nag-aaral po tayo dito sa Pilipinas at tumanda ka na at wala kang negosyo, yun, down to earth ka. At kailangan po kasi sa negosyo may mga subscriber yan, injected fund at lahat po ng bagay talaga namang pag gumuho yan ay talagang mawawalan saysay ang ating pag-aaral po sa kolehiyo, sapagkat ang kailangan po natin ay tahasang huwag makalimot sa Panginoon. Ganyan po dapat ang public servant. Mawalan tayo injected fund, wala tayong sahod, volunteer kulang tayo, daw, sa ating mga prop leaders, daw, sa mga chairman, walang pampasahod ng mga kapitan, dapat po naman, dyan pa lang sa maliit na sangay ng ating barangay, dapat po ang mga naka-duty ay medyo vigilance, no? May counting utak. Pag wala pong utak, dapat ay paltan. Hindi po makasigaw ang mga mamayan natin dito sa ating mga barangay, no? Ay, sadya, pinapatulan na lamang nila na, sige, bahala kayo kung anong ugali ninyo dyan. Dapat po pag nagtayo kayo ng mga outpost, dapat po welcome ang mga tao, welcome ang nagtatanong. Hindi yung pag nagtanong sa inyo, wala kayong alam. Ano nangyari sa mga DILG? Paano kayo makapag-posting ng mga intelligence dyan kung ang nakalagay sa barangay ay, ewan ko, siyempre pag may mga intelligence kayong nilalagay dyan, yan kagad ang question natin, yung mga prop leader dyan. Kung sino yung hindi adik at kung sino ang adik. Kung sino ang mga dapat natin subaybayan dyan sa ating mamayan. Sa ating sinasagupan, hindi yung puro na lang tayo, ewan ko. Yung mga speaker po natin na nakamonitor sa mga tawag dito, sa mga poste, kinakalawang na sira. Ay, Pilipinas, magbago tayo, mabuhay Pilipinas. Gracias.